Psalm chapter 12, verse 6, 7. Halika na. Chapter 12, 6 and 7. Ay, sige, doon po malagarod. Lahat po tayo magsitayo kung there is the reading the word of God kung walang Bible. Pakishare sa kanila kung yung wala. Mga sundalong walang baril. Sa chapter 12, 6 and 7. Sa libro ni Psalm, sabay-sabay natin basahin sa 6 and 12 ko. The word of the Lord are pure words, as silver tried and the furnace of earth, purified 7 times. 7. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Tayo ko'y manalangin. Wala po sa salita, O Lord God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na amin pong nabasa. Salamat po Diyos sa choir at ang special number. Salamat po sa mga bisitas po namin. Nandito po sila, O Diyos, na sila po'y lahat makikinig po sa iyong minsay na ikaw makita sa paggamit mo sa mga ng paggamit mo ng libro. To speak out thy word. I pray, O great Father, to bless thy word ng bawat isa ay lumago sa pananampalataya according to thy grace. Alain din, O God, sa mga nasa Norway, to bless them, O Diyos, na kailangan din po sila ng encouragement to continue to serve. Ang pamilya ni Sister Karen Peterson at ganun din po kay Sister Remy. Dalahin mo sila, O Diyos, na huwag mo rin silang pabayaan. Ganun din po sa ibang kapatid na nasa ibang bansa, katulad po sa Singapore at dito po sa Hong Kong. I pray din, Father, na ingatan mo rin sila. At ganun din po sa bayan po ng San Mateo, mga members at ang mga bisita. I pray, O great God, I am umabot natin. I cannot speak out thy word without thy presence and thy power. Ganun din po, O Diyos, sa mga bisitas po namin na nanggaling sa ibang municipality. I pray din, Father, to encourage them to continue to hear the message. I pray to bless them and at the same time, O Diyos, na lumago sila spiritually. Salamat sa mga blessing. In Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Lahat po magsiupo. Magandang umaga sa ating lahat. Ating mananampalataya sa Norway. God bless you. And I pray and hope tayo magkita-kita sa muli. Nawa, continue to support missions. Not only missions, ay ganun din po sa gawain ko dito sa bayan ko ng San Mateo. It's yung Christian Baptist Church. We are now going to magkakaroon tayo ng Christian Congregation ng Bible Baptist Church. But soon later, pag-pray natin. Kaya ngayon kung nasa Norway, continue to pray for us. Dito po sa Psalm 12, 6 down to 7. Ang sabi po ng banal na kasulatan po dito, ay binanggit po yung words. Binanggit po ng pure words. Yung silver ay mula sa lupa yan. Yung purified 7 times, dinescribe po yung words. Purified. Dinescribe po yung words na ito pong salita ng Diyos, subok na. Sa lahat ng dako ng digmaan, sa larangan ng pangangailangan ng Kristiyano, hindi tayo troubles o hindi tayo ano man klaseng problema, subok na ang salita ng Diyos. Na it was proven since the beginning na itong salita ng Diyos, pinag-aralan natin na Sunday school kanina. Na ang salita ng Diyos shall stand forever. Nanatiling nakatayo sa ating likuran, sa ating pananampalataya. Kung lamang mayroon tayong matibay na pananampalataya, kaya nakatalunin. Ano man po nasa harap. Problema, ano ba ang ating pinatayuan? Just believe. Tapusin po ng Panginoon Jesus Christ the problem. So, ang sabi mo ng Bible, yung pong the words, thou shall keep them, O Lord. Pinotektahan ng Diyos
I-preserve na ang kanyang salita. Lumipas man ang sanlibutan, lumipas man lahat pa ito sa lupa. Nanatili pa rin ang kanyang salita na walang hanggan. Na ito ang dapat bigyan ng pansin ng mga tao sa lupa. Mataas man ang pinag-aralan, anuman po posisyon, meron ka sa lupa. Dapat manatili po ang tinutukoy na galahin ng salita ng Diyos na higit bigyan ng pansin hanggang sa buhay natin. Dahil kung wala ang Diyos, lahat wala. But because of His love, nagkaroon ang nakikita natin na yun po ang ating napapansin sa ating kapaligiran. Kaya thank God. Pero remember one thing, yung salita ng Diyos ay nanatili. Tingnan mo, nagkaroon natin sa Sunday school kanina. It will comprehend the continued message. Ito pong worship service. God forsake His Son in the hour of need. Ang Diyos Ama, iniwanan niya ang kanyang anak sa oras na nangailangan ng anak ng backup. Iniwanan, hindi pinansin ng Diyos Ama na ayon po sa Matthew 27:46. God forsake His Son and His hour of need. God will declare Him to be His Son. Matthew 3:17. Ang Diyos Ama, inireveal niya sa tao na ang kanyang anak na si Kristo ay inako niyang anak. Pero iniwanan niya sa larangan ko ng trouble. Iti tiyempo, iti rigat, iti tiyempo kailangan iti anak, iti ama. Saan nga dinignet ni ama, ti kararag di anak. No dike, binaybayan ni ama, ti anak. Inyalaw ni God the Father na mangyari iti anak. To be scorned in wrath, Lucas 20:35. Inyalaw na, ipalubos na, pinaintulutan ng Diyos Ama na mangyari sa kanyang anak yung mga bagay kahihiya sa kanya. Ininsulto siya, sinaktan siya. Inyalaw, ipinaintulot ng Diyos Ama na mangyari sa God the Son to be scorned in wrath. His Son, that His hands and feet will be pierced, na ang kanya pong kamay at ang kanyang mga paa ay natusok po ng matinding pako noon at ang pako ngayon magkaiba. Ang pako noon ay mas malaki kaysa yung pako ngayon na 15 size. Pinaintulutan ni God the Father. Did you ever see in the Bible that Jesus Christ complained to His Father? Na ako'y ama yung anak. Irahin mo ang tumitira sa akin. O Angel Gabriel, bumaba ka ay pagtanggol mo ako. Did you ever Jesus Christ ask that? Or to make an appeal, asking His servant to protect them in time of trouble or in time of problem. But God the Father allowed these things for Him. That His clothes will become one. Matthew 7:35-36. Ang kanyang damit po ay pinaghati-hatian sa magitan po ng gambling o sa magitan po ng bunutan. Pinaintulot ni God the Father mangyari sa gadasan. And yet, this is my beloved Son in whom I am well pleased, said the Lord. Ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulundag. Pinaintulutan niya mangyari sa kanyang anak sa mga bagay nito. Samantalang ang Kristiyano na adopted children of God, tinubos lamang ni Kristo kung di problema reklamado. Hello. Ladies and gentlemen, I want to challenge you. His Son, Jesus Christ, allowed by God na mangyari ang lahat sa Kanya, that He will be accused by false witnesses. Na siya po ay sinampahan ng bagay na akusasyon sa Kanya sa magitan ng mga hubad o mga false. Yung mga manlililang na hindi totoong ebidensya laban sa Kanya. Pinaintulutan ng Diyos mangyari sa Kanya na ayon sa Mark 14:57. That His Son, that He will be hated without the cause. Siya po ay pinaintulutan ng Diyos Ama na ang Diyos Anak ay dapat niyang marating ang bagay ng mga ito na siya po inakusahan mo ng dahilan. Sa John 15:25. His Son, that He will be betrayed by friends. Ang kanyang anak
na binigyan po ng hindi matapat na kaibigan. Hindi po mga taong hindi po umayon na kaibigan. Ito po kaibigan panlabas, pero pagdating sa problema, iniwanan po si Kristo. Tingnan niyo mabuti. Tingnan niyo mabuti. Sa lahat ng kanya pong pinahintulutan ng Diyos Ama, wala pong reklamong gagasan. Wala. Kundi humihin si Jesus Christ. Ama po dito. Ayun, saan kasabi? Forgive them, Lucas 23:34. Father, forgive them, for they know not. Iyon pong nagmula sa bibig niya. Noong pinahintulutan ni God the Father, na mangyari sa kanyang katawang physically. Iyong mga bagay na siya po ay humihingi sa Ama. Sa oras na ito, Ama, ang kupa ng paghihirap, ipahintulot mo na mawala pa sa aking harapan. Pero ang Ama hindi sumunod. Because the God the Father loved us so much. Mahal tayong matinding Diyos Ama. Kaya yung anak na dapat hindi maghirap sa ating kinalalagyan, binigay na po bilang kapalit na tayo po'y maligtas, tapo'y na impyerno. Hindi tayo pupunta sa impyerno dahil sa gagasan na nasa kanya lahat ang hirap na dapat tayo tumanggap ng paghihirap sa ating kasalanan ginawa na. Dahil mayroon tayong Panginoon mapagmahal sa bawat isa. Title ng mensahe is God's plea for Christian obedience. God's plea. Ang Diyos humihingi sa Kristiyano. Requesting. Dapat hindi request it. Dapat inisip ko man. Whether you like it or not. We should obey the Lord. Para martial style. Pero kung pasalamat tayo sa Diyos, ang Diyos pa nagmamakawa. To God, to the Christians, to give way the attentions of plea of God, na maging obedient ang kanyang mga anak. Tingnan niyo pong mabuti. During the martial law, 1970 to September 21, 1972, the proclamation of martial law. Hindi mo nirespeto yung pong constitutional na nagkaroon ng habeas corpus. Ito pong tinutukoy na, wala po itong mga tinutukoy na constitutional to defend yourself, declared martial law under military law. Whether you like it or not, kung suspitsado ka ikaw ay naging leader ng Sierra Madre, Commander Jun Rafael, hindi ka na aaresto through warrant, hindi na. Military takeover. Haris pinda katulad niya, Jose Masiso inaresto. Nakulong si Jose Masiso noong diniklaran ang martial law. Nakulong din si Benigno Aquino, nakulong din si Commander Harap, nakulong din si Salonga, sa lahat ng mga politikal ang lumalaban sa pamalaan na nakipag-usap kay Commander Dante, si Somolong, nakulong lahat yan. Martial law. At idiniklara ng martial law, lahat po ng bahay magtanim po ng mga gulay, lahat po magtanim ng mga pagkain na uulamin, katulad po ng balatong lahat, at magkaroon ng bakot bawat bahay, at magkaroon ng kubeta sa bawat bahay, matagpuan na isang tahanan sa probinsya na wala pong CR, aaristuin niya. Kaya, kayo po mga kapitan, i-implement yung kadabaryo. That is martial law. Yung mga killer, yung mga labas-pasok sa bilangguan, matatagpuan na nakabulagta sa dahil. Martial law. Noong pong nag-assume si Cory, after yung EDSA revolution, pinakawalan ni Cory si Jose Masiso, si Commander Dante, si Somolong, lahat ng commander na katulong, pinakawalan niya. Ngayon, sasagutin ni Siso ng kanya kung atraso sa ating bansa, hindi na makabalik. Pinakawalan. Democracy. Ang pamalaan natin, ipag-pray natin ang ating pamalaan. Maganda po ang takbo ng ating pamalaan. Ipag-pray natin ang ating presidente. Pero higit sa lahat, members Christian, mga bisitas po namin, ang Diyos ng Bible o Diyos ng Israel sa lumang tipan at ang Diyos po ng bagong tipan, God's plea for Christian obedience, nagmamakawa nyo, please for Christian obedience. Dapat i-declare ng martial law. He has the right to declare martial law because He created all things.
Pinilikha ang Diyos ang lahat. Nararapat lang, deklarado na siya, gusto mo hindi. Eh, masunod tayo dapat sa Diyos, kaya ang Diyos araw niya lahat. Pero sa Marcialo ay sumusunod tayo sa Marcialo. Pag lumabas ka sa gabi, walang ilaw, baligin ka ng military. Kaya lumabas ka may ilaw. Hindi bulungay na nagkaaroon ng yata. Pag na kayo, hindi kayo isa. Eh, kung mabusog yung military during the martial law, inamuan Fidel V. Ramos, in really, that's national threats. Si, hindi mo unasan, sudah mo yung kapitan, yung military kernel law, implementor. Yung sira niya nakaupo, si Biason, nasa kernel noon, ay nasa major, nung panahon ng martial law. Lahat na nakaupo ngayon ay mga Sultan Marcos na abusado ng panahon ni Lenin Marcos. Pero ang sisi kay Lakay Marcos. Lahat ng kita abusado ng pamahalaan ng lider sa mga military. Kay Marcos lahat napunta ng sisi biling ng umanda. Pero, bakit ito nabanggit yan? Kung tayo po ay masunurin sa batas ng lupa, mas higit ang batas ng Diyos. Pero ang batas ng Diyos nagbibigay pa sa atin ng pagkakataon na unawain ng Diyos. Ang sabi niya, Christians' obedience, John 6:63. The words are spirit in our life. Dahil ang salita ng Diyos na sinasabi sa mga Kristiyano ay isang espiritu at isang buhay. Yung espiritu na yan ay makapangyarihan ng espiritu, the third Trinity. Yung third Trinity na espiritu na tinutukoy ng Biblia na ayon sa 6:63 ay isa rin po nagbibigay sa atin ng buhay. Kung ikaw ay nangihina, maririvive ka. Kung ikaw po ay faithful, mabibless ka. Kung ikaw ay wala sa liwanag, mariligtas ka. Buhay nga eh. Ang salita ng Diyos. Pero ang salita ng sanlibutan mawawala. Wala pang espiritu yan. Ang salita ng marunong sa lupa, wala rin life. Meron man life, temporal. 3 days, 1 year, 5 years, 10 years. Mawawala rin mo. Pero yung buhay na salita ng Diyos, binibigay sa atin na eternal life. Bakit hindi natin bigyan ng pansin? Basahin ang banal na salita ng Diyos sa ating buhay. Ito po ang tulang sa atin bilang mananampalataya na magkaroon ng importansya ang banal na kasulatan na basahin naman natin. Amen? Amen. Bakit hindi natin binabasa? Ang sabi niyo, the words are spirit in our life. Tingnan niyo po. Yung panahon ng ating mga ninuno. Karanasan or experience in life, siya ba nagtutulak sa atin po? Yung pong matutunan natin po yung karanasan. Yung karanasan na mayroon po tayo. Sa the old time, nagbibigay po ng aral sa ating mga ninuno to make their life individual. Tama yun eh. Experience. Numikali po ba? May experience na masira mo na yung sasakyan. Ay sa'yo, ganun pala yung pag may tumuturo sa makina, ay dito pala ang diferensya. Tatanggalin niya po yung diferensya, dadalhin po sa bilihan yung dinala niya po ganyan kasi hindi niya alam. Pangalan, di ba alam? Kasi hindi ka nag-aaral eh. True experience na develop po ang learning. Maganda rin yung gano'n. Eh, huwag naman natin maranasan muna ganyan, saka tayo natuto na ay ganun pala yan. Iba ngayon na learning. Ngayon, mekaniko, kung marinig na lang yung problema, sasabihin sa bilihan, ito lang ang pangalan, just a word. Yun ang sila. Ibibigay, sakto yun. Ngayon pero noon, tatanggalin mo nila yung nasira, dadalhin yung masira, dadalhin dito po yung sira. Experience. Sa mga dalaga naman, kabaliktaran naman. Ngayon, experience muna bago kasal. Ay noon, hindi experience muna. Kasi nandun yung tatlong tatay. Tatagayin si mister. Baliktad naman. Ngayon, experience muna. Testing. Hindi pwedeng testing. Noon, hindi pwedeng testing noon kasi tatagayin ng tatay. Buong tribo, tatagayin ka talaga. Magkaiba noon at ngayon. What I mean, yung learning. Dito sa banal na kasulatan, yung salita ng Diyos ay proven na, subok na. Huwag natin i-experience, basta sinabi ng Diyos, totoo na yan. Kahit hindi natin naranasan, totoo na yun. Bakit subok na? Wala pa nung, wala pang sanlibutan ang aking salita, ay subok na. Ibig sabihin, proven na ahead of time.
Wala pa ang tao, proven lang salita ng Diyos. Kailangan pang subukan. To see is to believe. Alam niyo, nung Kristiyano ka, Kristiyano, ibig sabihin ng Christian, Christ Ginoo. Pag-aari ka ng Panginoon, pag Kristiyano ka. Kung pag-aari ka ng Panginoon, the conqueror ay nasa atin. Sino yung conqueror? Jesus Christ. Tinapos niya. It was already declared. Satan is a defeated foe. Sign. Captain of the foe. Nasa iyo naman kung palataya ka, maniwala ka, yung pinirma ni Jesus Christ. Ang kanyang ipinirma ay ang kanyang banal na dugo. Amen? Pastor, huwag ka kasi sumigaw. Kasi may natutulog eh. Kung wala sanang matutulog, ganyan mga kapatid, ganyan sana. May natutulog eh. Ganito yan! Kaya ang gawin natin, kasi gawin na lang natin. Kasi may natutulog. Kaya kung kayo mag-aala, malapit na tayo magka-aircon. Pagpili natin itong mga natin church. Kaya ang problema, baka magka-aircon na eh. Nakapikit lang ako, pastor, pero tayo ako sa'yo. Mayroon din ganyan eh. Pero, pag uyan na, nakako pa rin. To see is to believe. Ay, wala yung gano'n sa kapatid. Ha? Huwag natin yung marano sa nanon. Para sa ganun ay, sayang kasi ang minsahe kapatid. Pag hindi tayo nakikinig. Ay, pag alis niyo po, umuwi kayo na blanco. Ha? Ngayon, the words are a spirit in our life. Wala ka pang nabasa sa libro ng Word. Alam ko, bumabasa kayo ng libro. Anong klaseng libro mayroon tayo? Wala pong libro na katumbas yung salita ng Diyos na ibinigay sa atin. Kung ano pa ang ibinigay sa atin na subok na salita ng Diyos, yun pa ang hindi binabasa ng mga Kristiyano. Bakit? Bakit? Ang ating flesh, o physical, yun ang ating sinusunod. Kung Kristiyano ka, Christ below, pag-aari ka ng Panginoon, dapat maging masunurin si Kristo sa buhay mo. Hindi ikaw ang owner. Hindi ikaw ang may-ari ang buhay mo. Pag-aari ka ngayon ng Panginoon Jesus Christ. Bakit kasi maaagaw ka ng leader? Sa taanan nga, mga babae, umaagaw ng leader. Ang babae maging leader. Kasi kung asawa ko, partner, ako yung leader. Pwede nyo. Ha? Hindi pwedeng sumusunod ka sa asawa mo dahil siya leader, doktor o abogado. Sumusunod ka dahil nilikha ka ng Diyos. Pinag-utos, dapat ka masunurin sa husband. Dahil ang babae, sinabi ko sa inyo, dinala ang babae sa lalaki, hindi ang lalaki ang dinala sa babae. Ilang beses sinasabi ko yan. Alang-alang sa mga hindi nakarinig kayo sa Sunday School. Ang babae ay dapat maging masunurin. Alam niyo, tingnan niyo, pag bagong kasal, very sweet ang kamay. Pag tumatanda, hawakan mo naman. Bakit sinusimpan sa sarili ko? Bakit sinala? Kailan pa tayo tumatanda eh? Matanda ka na. Hindi dapat ganoon eh. Dapat sana, very sweet ka sana. Ay, hindi eh. Medyo ganyan mo sana pastor. Minsan-minsan. Ha? Alam niyo mga kapatid, hindi dapat gano'n. Ang tumatanda, the sweeter. Sa atin kasi, matanda ka na. Eh, pagkakonsyon ng tanda. Pagkakasawak-tawag sa atin, gano'n. Pero pag bagong kasal, very sweet. Baliktad naman. Habang tumatagal, gamo. Ayan. Isang tiyo mga dito sa pituto yan. Maharap na sa'yo mag-asawa. Meron po isang batang, ito, ganyan. Meron isang magaling na bata na nagtatrabaho sa bangko. Bangko naman to. Bangko. Kung pag-aralan mo ang kanya pong tinapos, ay talagang magsabi. Mababa yung grade na 90. Matindi yun, mababa po yung 90. Okay. Sa akin, hindi mo ano po eh.
Diba? Ang aming pinakamagaling noon, sinasabi ko sa inyo. Ha? Ay, wala akong sa kalingkingan. Hindi na ito kinuha. Magaling sa math. Kasi pag magaling sa math, ay madali lang Pilipino na subject. Kasi yung pinakamahirap sa subject sa school, bago. Hindi ko tinatawaran ng mga galing dito. Hindi yung experience ko lang naman. Pero ang problema yung magaling sa akin, marunong mag-alista. Galay ng biyaw. Nagpasuruan ka niya, nasuruan ang kantimak, nagbigat ko, gusto ko naman ang mawatan. Marami akong tanong sa hindi ko maintindihan. Ang sabi sa akin, mag-aral mo mabuti. Malikot ka, marunong yan. Walang loob mo, pupunta sa school, talaga. Marami ka mang hamang na karunungan meron sa kanya. Ano mo naman ko? Mag-aral mo mabuti. Malikot ka. Nag-enroll ko ng upa, ng engineering. Ayaw mo, hindi, sa kumuha pa ng pagka-teacher. 4 years old ang teacher, DSE, high school. The same school kami. Nasa third year na ako, mag-graduate na ako, imbis na 4 years. Tapos nakita yung salita. Bakit kandidato ka ng graduating kasi 4 years tapos kinuha ka? Opo. Paano ka mag-graduate? 3 years ka pala. Paano nangyari yan? Mag-aral ka mabuti. Sabi naman yung pastor na karinig. Pastor, pinasok-suka mata lahat ng mga din sa kansa. Kung bakit nag-graduate, 10 years ka pala sa ika? Nasa sikreto ka niya. Pero hindi pa yung pinang-mababang dito. Nakuha ko ng 3 years. Paano mas tapos ko niya? Okay. Meron siyang magaling na kahira ng bangko. Hindi yan. Totoo ang sinasabi ko. Pero yung pang, tapos gusto naman ng susunod lang, nakuha ng 2 years. Sa akin 3 years. Nangyari. Doon ang problema. Okay, batang-batang bangko magaling. Magaling. Diba? Wala akong masabi, marami mga mangka. Meron ng nag-asawa, isang katulong pa. Yung puso ka lang, problema sa kanya. Di ba ganyan? Ang ibig sabihin, gusto ng Diyos iparating sa atin, may kahinaan ng bawat karunungan. Hindi katulad ng Diyos na marunong, walang kahinaan. Kung maniwala ka dyan, magaling ka sa math, hindi lahat. Paggaling ka pagtatanim. Yung magaling sa math, marunong ba magtatanim? Tingnan ko. Yung mga marunong magtanim, marunong ba sa math? Hindi rin. Yung marunong sa teacher ng tuturo, excellent. Marunong ba lumangon? Mayroon din hindi. Marunong lang mga isda? Hindi. Kaya lahat ng marunong may kahinaan. Mayroong mahihina doon, marunong naman sa ganito. Maraming opsyon ng karunungan ng tao na hindi ko angkot sa bawat isa sa atin na hindi tayo lahat marunong sa lahat ng anggulo ng buwan. Amen? Kaya ang gusto ng Bible, kung sa Bible tayo mag-debase, kaya ang sabi ng Bible, huwag kang aguyang, huwag kang mag-alipusta. Ikaw, mahina ka, ganito ka lang sa akin, ganito. Ganito ka. Isang diaryo ka lang, patay ka lang, 50,000 ka lang. Okay, mayroon siyang sakit. Hindi gano'n. Mayroon mo pera, basta pera. Kung pinasok ka ng nanakaw, siya ang nandoon. Tulungan mo ako sa sabihin sa kanya. Please, tulungan mo ako. Okay. Kaya nga, mayroong kahinaan ng bawat marunong. Hindi sa iyo lahat. Ang Biblia ang nagsasabi, ang salita ng Diyos, marunong sa lahat. Na yun ang dapat nating pag-aralan. If you hear the message of God, at dinala mo na ibinahagi sa iba, ang sabi ng Diyos, it is a wise servant or it is a wise Christian. Bakit ang kanyang buhay, ginamit niya sa tama na ang Diyos ang nakita. Hindi ko ang tao, katulad natin na hindi ko sinasabi na, ay gusto mo ba sa bubula ang tao, hindi na ba? Gusto ng Diyos na tayo marunong kasi binigyan tayo ng Diyos ng karunungan. Kaya lang ang karunungan, mayroon po tayo, igamitin natin sa tama. Na ang Diyos ang nakikita. Kaya salamat sa mga Kristiyano. May pinag-aaralan dahil sa kanilang buhay. Nakita si Kristo. Hindi, naging marunong ka. Lumaki ang iyo. Tanungin mo, brother, paano lumaki ang iyo? Paano lumaki ang iyo? Ano nyo ba? Mayroong isang bata. 8 years old. Nakita niya yung mama niya, mayaman. Ang business ko nila,
Isa sila sa mga nasama sa corporation ko ng itong bangko. Naging ba bangko, may isa isuda nga kasama. Yung capital ng bangko, may isa isuda nga taga-produce 50. 5 million, 10 million. Diyan ito na, kapag dahil yung tatay. Diyan ilang na, ay sabi ko principal. Isang principal ko ang kanyang nanay. 8 years old na babae. Pag uwi yung bata, nag-aaway yung dalawa. Anong pinag-aawayan? Ano yan? Ano yan? Ang alam natin lahat. Nag-aaway silang dalawa, sagutan ng dalawa. Pero milyon na kanilang pera. Yung bata, bago nag-aaway sila, lumalabas yung bata. Umiiyak, pumunta sa labas. Nakaupo sa labas, tinitingnan yung matanda umaaway. Jesus, ang pastor. Gano'n ba? Pakinggan na rin. Matanda na nga ang edad, naglalaba pa. Masaya pa. Di nakita niyo bata ngayon. Lola, bakit kayo masaya? At ikaw pala yun. Bakit ka nandito? Ito lang, nandito. Nilabas lang kita. Bakit kayo masaya? Kasi alam mo, ako, masaya ako naglalaba kahit katulong lang ako. Kasi meron na akong Jesus Christ. Pag namatay ako, walang inin, sa langit ako pupunta. Dahil ang buhay sa lupa kung samantala na. Kaya nandun yung bata, nakaupo na habang naglalaba. Yung katulong. Aamuin ko naman ang maraming pera kung ang iyong pagtungan ay yung pera mo. Gusto mo ba yung maraming pera pero away laging away dahil sa pera? Ito ang lalaki, may tatlong. Tatlong, nagagastahan. Marami yung pera, pero hindi mo solo ang mister mo o ang misis mo. Hindi maganda yung gano'n. Hindi magandang buhay yan. Sa Kristiyanong pamumuhay, masunurin mo ka sa Diyos, pagbabalain ka pa ng Diyos, masaya ka ng buhay. Ayaw mo lang. Bakit ayaw natin yung gano'n? Gusto natin mabuhay na masaya. Yung ayaw ng Diyos sa atin. Huwag natin subukan ng Diyos kasi subuk lang ka ng salita. Huwag mo na subukin pa, mag-invento yung pagmara ng gusto mo. Subukan natin yung salita ng Diyos. Kaya maging obedient tayo sa salita ng Diyos. Dahil subuk na ang kanyang salita. Huwag natin patunayan ka. Napatunayan na! Alam niyo mga sabi ko ng walang nasalata. The words are spirit in our life. Pangalawang puntos. Thou hast the word of eternal life. Sabi ni Pedro, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay naman ng hanggang. We ought to obey God rather than men. Ni Apostol Pablo pinagsabihan, ay itong mga apostoles pinagsabihan, na huwag mangarap po sa salita ng Panginoon tungkol kay Kristo, sinabihan ko mga huwag yun ang pangarap ng tao ito. Isinisisi nyo sa amin ang kasalanan ng tao, ang kasalanan na pagpatay sa kanya. Sabihin mo sa amin ang may kasalanan. Itigil yung pangangaral. Kaya sabi ko niyo, Pedro, we ought to obey God rather than men. Sa Acts 5:20, God is stand and speak in the temple to people all the words of His life. Pumunta kayo sa labas, sabihin niyo po sa mga tao, ang salita ng Diyos, mayroon buhay. Ang mga tao naman, hindi pinapakita nyo. Sa 5:28, saying, did not we strictly command you that ye should not teach this name, Jesus Christ. But sabi ni Pedro, it is better for us to obey God rather than to obey. Dapat ganun ang ugali natin, mga kapatid. Tayo bilang mga anak ng Diyos, takot pa tayo, maraming masulit sa Diyos. Isubok naman ang kanyang salita. Ang dapat ng sa atin is to obey His word. Ano bang gusto mong patunayan? Sa atin kasi, to see is to believe. Ang faith kasi, katulad dyan, ang piloto nga sa taas, hindi mo nakikita ang piloto. Nagmamaniwa ng aeroplano, pero naniwala ka makakita sa Singapore o sa Hong Kong o sa destination sa ibang bansa. Kaya ang Diyos pa kaya, hindi natin paniwala siya. Hindi nga, nakikita natin lahat ng nilikha ng Diyos. Itong mga nakikita natin siya, nagbibigla na mayroon Diyos. Bakit hindi kayo naniwala mo? Kung ang kanyang salita, sinasabi ng Diyos ay buhay. At inuutos sa ating basahin ang kanyang salita. Sa John 14:24, the word is not mine but the Father. Maliwanag ko ng salitang si Jesus Christ ay hindi kay Jesus Christ. Ang sabi niya, nagmula sa akin.
I am the third Trinity, God the Father, God the Son, the Holy Ghost. Nag-work ang tatlong Trinity. Kaya kung mayroon kayong Holy Spirit, matibay na tayo. Mayroon kasi God the Son, God the Father. Yung tatlong umigil sa atin. Ang problema sa atin, we don't allow this Trinity work us. We give importance. We care. Yung understanding ng worldly wisdom. Binibigyan natin pagkaunawa, binibigyan natin importansya yung worldly wisdom. We make an experience in our own ways to live according to our own. Don't ever allow yourself to mangyari. Kaya the word is not mine but the Father. He preserved His word. Ang Diyos Ama preserved His word, for the Lord loveth judgment and forsaketh not His saying. God preserved forever. Preserve na ang Diyos ang kanyang salita, i-preserve na pa ang kanyang iniligtas. Kaya, ang kanyang iniligtas, pinapakain na po, encouragement by His word. Protektado po tayo. Ang Diyos Ama rin nagbibigay sa atin ng ating spiritual growth, ang ating physical blessing, ibinibigay rin ng Diyos. Kung lamang mayroon tayong obedient heart to obey His word. Amen? Obey His word, O God Almighty, sa Panginoon, sa iyong masalitaan. Ating pong pinaalaala sa bawat isa sa amin naman, na kami po yung Diyos, nagkasala po sa inyo dahil sa pagpili namin ng word of wisdom. Sa kahinaan po ng laman, sa kahinaan po namin to obey thy word. Kami po yung hina, Panginoon. Patawarin niyo kami, Ama. Sa maraming paraan na hindi namin nagampanan ang larangan po ng paglilingkod. Sa pagpabahagi ng iyong salita sa iba na hindi pa nakakilala sa inyo. Patawarin niyo kami, Ama. Dahil po kami po ay kahina, physically and spiritually. But I pray, salamat po sa paalaala mo sa amin. Dahil ikaw rin po ang kumikilos sa kaligtasan na sa kabaligiran. Lamang kung kami po nag-ubay, ikaw rin ang tatrabaho ng kaligtasan ng mga tao. Kami po lamang ay kasangkapan na dalhin ang mensahe. Bigyan mo kami ugal ng tapang para dalhin ang mensahe sa kanila na sila ay magsisi. Makasalanan sa kanilang ginawa sa inyo, tanggapin at kapaligiran. I pray, O great Father, hamunin mo ang bawat na nanampalataya to come to the altar. Na sila po, O Diyos, manalangin sa inyo kausapin dahil on other problem. I will another prayer. Now, hamunin po mga men upstairs, mga women downstairs. Kung tayo sa panalangin, if you have a problem, if God touch your heart, why not po, wala tayo magpupunta sa panalangin. Let's pray each other. Tayo po, mga kapatiran sa ibang bansa, kayo po ay lumudog. Kayo po ay luluod at mag-pray sa message na ipinarating sa atin ng Panginoon. Minsay na lagi magtiwala at mag-ibigay po sa atin. Tayo po ay mag-obey sa salita ng Panginoon. Welcome to our Lord. Mga kapatid, hindi na maintindihan ang salita ng Panginoon, if you want to be baptized at get saved in Christian Baptist Church, when it's the rest of time, kayo po yung gusto mo bautismo. Mga pastor, hindi ko maintindihan ang bautismo, why not na rest of time? Gusto mo pabautismo dito sa grade 7 Christian Baptist Church, nakapabautismo na ito. Hindi pa naintindihan, why not na share, why not? Why not explain to me, pastor? Then we'll pag-iwan kayo siya, ito po natawugan ng baptism. Panginoon, ang maawain, Panginoon, ang mapagmahal. Salamat sa Diyos. Pinakilala mo, Diyos, makapanggaling ng Diyos. Alisin mo sa akin ang tanto naman sa buhay Panginoon. Bigyan mo ang Diyos ang kagalakan, kumatay pa naman pala to praise, purihin ka. Ano nga po ang infirmities, ano nga po ang problem, ano nga po ang aming kinakatayuan ng nakaka. Ikaw pa rin ang Diyos. Sa aming harapan sa lahat ng dapat ng aming buhay, ikaw pa rin ang Diyos. Na ito po'y alalahanin ko namin, Ama. Dahil nangako pa naman sa amin, huwag mo kami gawin. Ating mga disobedient ay ito po pinapawid sa simbolo ng pagmamahal. Salamat sa mga kapatiran, mga bisita ng Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pagkilos mo sa bawat mo na ng palatay. I-bless mo ang lahat na dumalupang. Ang lahat na lumako sa altar ay ingatan mo ang kanyang testimony. At sabihin ako, thy grace and mercy, ang bawat panalangin sila. At nandun pa ang hindi ko na kung nag-forward, O Diyos,
ay pwede naman po ang kanilang dalangin ay pwede pa to answer the prayer sa Holy Prayers. Dalangin ko po, O Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iway mo na, ingatan ang bawat pag-uwi, bawat isa, na taglay ng dalakan na pumili ka. Salamat po sa pansamantalang pahirap ng buhay sa amin, na kami po nagtiglo ng lingkod sa inyo, sa pansamantalang pag-uhay sa lupang. I pray, O Father, bless Lord, in Jesus Christ our prayer. Amen. Lagi mo magbalik sa mga kuwan. Thank you, Lord. Thank you, Lord God.